Hey, what's up mga katunay? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong bibigyan ng reaksyon ngayon mga katunay. Isang mainit na balita na naman po ang ating tatalakayin. Ito yung tungkol sa nangyaring walkouting ulit. No, walkouting ulit. No, dahil sinabi dito ni Marcoleta na nakakaduda yung ginawa nilang pag-walkout sa Senado, yung mga minority. 'Di ba? Yung mga kala mo bobosing-bosing mag-walkout. Basta yung tipong para sila mga bata, yung tipong gagawin nila yung gusto nilang gawin. Pag ayaw namin ng usapin dyan sa loob ng Senado, lalayas kami dyan. Ayaw namin, hindi kami makikinig sa inyo. Bahala kayo dyan. Goodbye, Paolo. Ano ba yun? Yung commercial sa hotdog? Goodbye, Carlo. Yun. So, wag na natin pagtagalin to mga katunay at sabay-sabay na nating pag-usapan etong balitang ating nahagip ngayon at bigyan ng reaksyon. Pasok! Naniniwala si Senator Rodante Marcoleta na planado ang pag-walkout ng minority senators upang makaiwas sa debate sa plenaryo kaugnay ng panukalang pag-amyenda sa Senate rules na magpapahintulot ng remote participation ng mga senador sa sesyon. May payag naman dito si Senator Ping Lacson. Si Angel Pastor magbabalita. Duda si Senator Rodante Marcoleta na planado ang naging pag-walkout ng ilang minority senators sa gitna ng talakayan kaugnay ng motion na pahintulutan ang remote online participation sa mga sesyon. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na tila premeditated o planado ang pag-alis ng ilang minority senators matapos tutulan ang mosyong agad talakayin sa plenaryo. Sa inyo pang pagtingin kumbaga, hindi nakaplano, biglaan ba yung nangyari walkout kahapon? Ako sa palagay ko, premeditated yun Oh, ganun ko ba? Kasi wala namang masama dun sa motion ng aming SP, Alan, dahil lang sabi niya, i-take up na natin sa floor. Sa totoo lang, tama naman yung sinasabi ni Senator Marcoleta na wala namang masama doon sa inaano ni Senator Alan. Ngayon, kung sinasabi dito na tungkol sa mga botohan sa online na kung pwede, makapag-meeting pa rin, makadalo pa rin sa kahit online lang, is pwede naman siguro, no? Pero kasi ang pinaglalaban nitong mga nasa minority, yung mga senador dito sa minority, is ayaw nilang pumayag. 'Di ba? Ang gusto kasi nila is kailangan nandiyadyaan ka sa Senado. Kumbaga, kung gusto mong bumoto o gusto mong dumalo sa mga usapin diyan sa Senado, kailangan nandito ka. Present ang sarili mo. Yun nga ang problema Sa totoo lang, gusto naman nilang maging present ang sarili nila dyan. Halimbawa, ito si Bato. No? Gusto niya naman maging present yung sarili niya, kaya nga siya nakipaghabulan sa NBI dyan. Kaso ang problema, di ba? Ang problema, mga kapatid, is ngayon, kung may mga ganyang klaseng usapin at gustong makipag-coordinate ni Senator Bato, gusto niya makilahok or is hindi pwede dahil ayaw nilang pumayag. 'Di ba? So ibig sabihin pati yung mga senador na kinakasuhan dito sa majority is hindi rin pwedeng lumahok kahit saan diyan sa Senado o hindi sila pwedeng may mga butuhan mga ganyan, hindi rin sila pwedeng lumahok sa ganun dahil wala sila diyan sa Senado. 'Di ba? Parang sa totoo lang, parang napaka-unfair ng nangyayari ngayon. Sa totoo lang, simula nang nagpalit ng liderato dyan sa Senado, bumilis yata yung kaso ng mga nasa majority. Diba? Kasi sa totoo lang, parang mas papabor sa inyo yan na minority. Kung sakaling maraming sa majority ang makulong, diba? Kasi talagang wala naman talaga sa kanilang makakasipot na dyan dahil sa mga ginawa sa kanilang kaso. Yung tipong kaso na simula nang kami sumama kay Senator Alan, simula nang kami sumama dito sa majority, sa minorya ni Senator Alan, kami lahat ay kinasuhan.
Kaya nga kahit akong mamamayang simple lang, nagtataka kung bakit dyan sa minority wala bang medyo may bahid ng katarantaduhan dyan. Hindi ko naman kayo pinagbibintangan. Ibig sabihin, nasa inyo ba ang katapatan sa bayan? Nasa inyo ba ang talagang naglilingkod ng tapat? Kasi parang napakalinis parang nagtataka ako, ibig sabihin lahat ng nasa majority is corrupt at walang ya. Parang natao naman yata. Ang kinang pinagsisintimientuhan, ite-take up sa committee dahil doon i-refer. Hindi pa nga organize ang committee. So, paano mo i-refer? Sabi nila, hindi pa organize. Sino nag-refer? Kaya nga, may motion nga na i-take up. Sa ilalim ng parliamentary procedure, maaring magpatawag ng Division of the House ang presiding officer upang alamin kung sino-sino ang pabor at tutol sa isang motion. Sa Senado na may 24 na miyembro, hindi dapat bababa sa 13 senador ang present upang magkaroon ng quorum. Kung sabay-sabay na magwo-walk out ang 11 senador, 12 na lamang ang matitira sa plenaryo So, na hindi na kulang pwede. para maituloy ang sesyon o botohan. Kaya giit ni Marcoleta, maaring sinadya ang walkout para mawala ng quorum at wala ng debate. Para hindi na pag-usapan yan. Tapos iyan nga, iniwan pa nila si Tito Sin. Kita mo naman si Erwin Tulfo, talagang tutol na tutol talaga. Galit na galit sila sa mga ganung pangyayari. Diba? Tsaka doon sa sinabi ni Sen Marcoleta, para sila pinata, sila wala silang alam. Kumbaga parang wala sila ganong alam sa batas pa yun. Nasupalpal sila kaya lalong nagalit para sa akin kasi, parang etong mga to, no? Ayoko mag-isip dito sa minority. Sa totoo lang, ayoko mag-isip sa inyo. Pero parang meron kayong bagay na kinatatakutan. Bawat kilos na hinahakbang ng majority is parang pinapakita nyo sa taong bayan na meron kayong bagay na iniiwasan at kinatatakutan. Di ba? Oh. Kumbaga senador kayo, dapat nagkakaisa kayo Kahit sabihin natin na magkakaiba kayong partido, kahit sabihin natin na halimbawa wanted yung isang kasama nyo, senador pa rin yan. Para kasi kayong magkakapatid yan. Diba? Dapat ang kapatid mo, kung kahit anong mangyari, hindi mo dapat pababayaan. Kaso nga lang dyan is ang nangyayari. Ang mga majority ang magkakapatid, minority yung magkakapatid. Wala silang pakialam sa majority. Kumbaga yung Senado na yan, talagang na-divide sa dalawa, nahati. Yung pagiging majority at minority nila, talagang sinapuso talaga nila, lalo na yung minority. Sinapuso nila na talagang hindi tayo pwedeng sumama sa desisyon ng minority. Ay, ng majority, bahala sila sa buhay nila. Kung ano gusto nilang paniwalaan, di natin pakikinggan. Ganon. Kaya yung sinasabi nga ni Senator Alan na magkaisa, parang napakalabo pa nun. Kasi nga, syempre, ito nakikita natin sila dito sa minority na parang sila may sarili silang taas ng kilay, taas ng ihi. May sarili silang tira. Gusto nila ipakita sa lahat na ganun. Diba? Mas gusto nilang ipakita sa lahat na kami ang karapat dapat dyan. Kami ang karapat dapat sa liderato na yan. Hindi kayo. Parang ganun. Diba? Binanggit din niya na naiwan si dating Senate President Tito Soto upang mag-invoke ng quorum matapos umalis ang ilang senador. Kasi alam mo ang ginawa nila, Dapat tinangay nyo na si Tito Sen. Iniwan nyo pa dyan. umalis nga sila, nag-walk out. Naiwan si Tito Sen para siyang mag-question ng quorum. So, sa puntong ku-questionan mo ang quorum, parang tinutuya, parang ikaw nang nanunuya sa amin Kayo ang nagbigay ng condition para mawala ang quorum kasi ku-questionin mo yung quorum. Oo nga, So, nag-alisan sila may bad faith dito Giit pa ni Marcoleta, mahalagang idaan sa harapang debate at pagpapaliwanag ang mga usapin sa Senado. Ito'y upang higit na maunawaan ng publiko ang posisyon ng bawat panig. Yan na naman, harapang debate yan, Senator Marcoleta. Kaya nga yung mga nagsiatras dahil takot sa mga harapang debate. Kita mo naman, pag nakikipagdebate sa inyo, yung mga napipikon Hindi, kahit ako napapanood ko lalo na pag si Senator Marcoleta yung kausap nila, halatang para mga napipikon. Naiinis sila. Para sigurong pinagsisisihan talaga nila na nandiyan dyan si Senator Marcoleta No? Talagang siguro ang dami dyan sa minority ang nababadrip kay Senator Marcoleta. Kasi kita mo naman sa Kongreso, di ba?
talagang yung mga birada ni Senator Marcoleta, wala siyang pakialam kahit mag-isa lang siya doon. Kahit mag-isa lang siya doon na pahopya-hopya na. Di ba? Kahit di siya pinapansin ng mga nasa camera, laban lang. Dahil nga si Marcoleta, isa to sa may prinsipyo talaga. Ngayon, pinapairal ni Marcoleta ang prinsipyo niya dyan sa Senado, yun naman ang hindi matanggap ng mga kalaban nila. Di ba? Ng mga nandiyan sa minority. Oh. Kasi parang ang nangyayari, nagiging kontra sa kanila palagi si Senator Marcoleta. Samantala, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na itutuloy nila sa minority block ang pakikipagdebate at pagtatanong sa hakbang ng majority block na payagan ng online participation sa mga proceedings ng Senado. So tingin mo ba, Pinky, kapag kayo nag-usap-usap, papayag kayo? Kung kayo lang dyan sa minority. Ayon kay Lacson, kung ipagpipilitan ng majority block ang pagbabago sa Senate rules at may makitang grave abuse of discretion, posible nilang idulog ang usapin sa Korte Suprema. Hindi rin Tamo, nagdemanda na. Nagreklamo na, inakyat na sa Supreme Court. Ewan ko ba dito? No? Para kasing pagkakataon na nila yan eh. Diba? Ito kasi sa totoo lang, yung impeachment ni VP Sara. Diba? Yung impeachment ni VP Sara, isa to sa maaaring maging sandata ng mga ayaw sa mga Duterte. At alam nila, etong mga nandito sa bagong liderato, alam nila na yan, iniisip nila na palaging baka ito maging sandata para ang mga Duterte o si Sara Duterte ay hindi ma-impeach. Yun ang kinatatakot nila. At saka, eto rin ay baka magbukas ng isang investigasyon sa flood control project. Baka ituloy nila. 'Di ba? Kumbaga para kasing may mga kinatatakutan sila eh. Lagi ko na sinasabi, may kinatatakutan. Kasi kung ayaw mo sa isang bagay, kung iniiwasan mo ang isang bagay, ibig sabihin kinatatakutan mo 'yan. Ngayon, kung talagang gusto nilang harapin 'yan at patunayan sa amin, sa ating lahat, na talagang wala silang takot sa mga ganyan, bakit kayo aatras? Bakit kayo magwo-walk out? Bakit kayo na lang ang magdedesisyon? Diba? Bakit ayaw nyo na lang pag-usapan yan, pagdebatihan dyan? Para mas malinaw, diba? Nandiyadyaan ng majority, nandiyadyaan ng minority. Diba? Para malinaw sa lahat yung magiging desisyon. Sinasantabi ni Lacson ang posibilidad ng panibagong walkout ng minority block kung kakailanganin ang sitwasyon. Ayun na naman, panibagong walkout na naman. Anya, maaari nilang ulitin ang naging hakbang noong nakaraang Martes kung saan maiiwan ng minority leader upang questionin ang quorum habang aalis naman ang ibang miyembro ng minority block. Baka paulit-ulit na nilang gawin yan. Nauna nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa sesyon na kung naniniwala ang minority na may posibleng paglabag sa Senate rules o abuse of discretion ay maaari nila itong idulog sa Korte Suprema. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Asia Pastor. Ayun, natungayan natin yung balitang yon mga katunay, no? Talagang ayaw magpatalo ng minority, no? Baga parang tutol sila sa mga nagiging desisyon ng majority, kaya tingin natin dito talagang hindi magkakasundo yan. So parang itong pagkakataon na to, ito na yung kinagamit din nilang pagkakataon para ang majority ay mabitak-bitak. Ang majority ay magiba. Diba? Kasi kung isa-isang kakasuhan yan o sabay-sabay kakasuhan yan, diba? Kung makukulong sila, ay malaking kabawasan talaga sa majority yan. Oh, diba? O ngayon, kaya ayaw nilang gumamit ng mga ganyang online na yan. Bakit kailangan pa? O diba? Parang ano rin, pabor din sa kanila yun, kaya ayaw nga nilang payagan. Oh. Ay nako. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.